4 na classroom naman sa San Roque Elementary School sa Hagonoy, Bulacan ang hindi na rin magamit ng mga mag-aaral. Lubog na rin kasi ang mga ito sa tubig. Isa ito sa 3 classroom sa eskwelahang ito na permanently nabahana, sabi ng principal. Dati, ito raw yung classroom para sa mga kinder. So, sa para lang ito, may 90 na kindergarten students at 25 students sana ang makagamit nitong silid-aralan na to. Pero, sabi nga nung principal, talagang mukhang hindi na magagamit kasi hindi na matanggal yung tubig dito sa loob ng classroom. Kikita nyo naman na marami pa sa mga gamit na kanilang inangat, nandito pa naiiwan sa loob ng classroom, nandito pa yung mga libro. Yung iba nga lang, talagang nagkadikit-dikit na. Dahil nakailang tambak na, 3 tambak na nga raw talagang pataas ng pataas yung sahig, malapit na. Ito na nga yung kisame, nahahawakan ko na. Ito namang bintana, halos mga lahati na. Ang sabi nga ng mga teacher dito, hindi nakakayanin ng isa pang tambak para lang maiwas yung mga silid mula dun sa pagpasok ng tubig baha. Dahil kung magtatambak ka pa ulit, wala na, masyado nang malapit itong ceiling. Pero para sa estudyanteng si Baby Jane, ligtas man sa tubig ang ginagamit nilang classroom. Gusto raw sana niyang magkaroon sila ng espasyo na pwedeng gamitin sa school activities. Ang paligid kasi ng kanilang eskwelahan, hindi na makita dahil pinalubog na ito ng baha. Itong pathway na ito na nakapalibot sa mga silid ng San Roque Elementary School, ang tanging nalalakaran na lamang ng mga estudyante dito sa paaralang ito. Kahit itong field nila na dapat sana ay lugar para sana makapaglaro sila o kaya makapag-school activity, hindi nila magagawa dyan dahil lubog na to sa baha permanently. Ang sabi nga ng principal, may mga isda na dyan. Makalipas ang halos 1 taon, muli naming binalikan ang San Roque Elementary School. Ang 3 classroom na lubog noon, wala lang tubig at nagagamit na raw ng mga mag-aaral. Mula po noon, nagsagawa po kami ng pag-aayos at nang sa gayon po ang aming mga classrooms ay mapakinabangan ng maayos na mga bata para sa pagkakatuto ng lalong maigi. Kwento ng principal ng eskwelahan, matapos maipalabas sa reporter's notebook ang sitwasyon sa kanilang lugar. May nag-donate daw para maipagawa ang ilang classroom. Yung pong 4 na classrooms, ay yung pong 3 ay napagawa po, napa-upgrade po ang mga flooring sa pamamagitan po ng pondo ng paaralan mula sa MOOE. At yung isa naman po ay sa tulong po ng sangsamahan na kung tawagin ay Inner Wheel Diamonds of Rosary. Parang ganun po yun. Yung sangsamahan po sa UK ng mga Filipino women's na nagtulong-tulong po para kami ay tulungan at bigyan ng konting pondo. Sa Hagonoy, Bulacan, matatagpuan ang 43 flood control projects na ipinatayo ng pamahalaan mula taong 2022 hanggang 2025. Ang kabuuang halaga nito, mahigit 3 billion pesos. Pero ayon sa Komisyon ng Audit o COA, 3 sa 43 na proyekto ang nakitaan nila ng irregularidad o mga umano'y ghost projects. Ayon sa University of the Philippines Resilience Institute, isa sa itinuturong dahilan ng pagbaha ang land subsidence, isang natural phenomenon kung saan unti-unting bumababa ang lupa. Sa Hagonoy, Bulacan, nakararanas ang bayan ng 109 mm o mahigit 4 na pulgadang subsidence rate o bilis ng paglubog ng lupa bawat taon. Ang Macabebe, Pampanga naman, na dating binubuo ng mga palayan, lumulubog ng halos 16 na pulgada bawat taon. Kaya napaka-importante na maipatupad ang mga flood control project ng maayos dahil kung hindi, darating ang araw na tuluyang lulubog ang mga bayan ng Macabebe at Hagonoy. Kaya nakapaghihinayang na ang bilyong pisong ginastos sa mga proyektong ito napunta lang sa katiwalian.
hindi dapat mawala sa ating consciousness itong issue na to bilang pinakamalaking halaga ng pagnanakaw sa ating kabanang bayan. Hanggat hindi natin nakikita na nakakulong na at naghihimas ng rehas ng bakal ang mga pinakautak nitong napakalaking krimen na to, kinakailangan hindi tayo po pwedeng makontento. Yung crisis ngayon na nararanasan natin, pwede nating iugnayan sa flood control na kung sana hindi ninakaw yung pera na sana nandito na sa kabanang bayan natin. Mas meron tayo sanang kakayahan na harapin itong crisis ngayon dahil meron tayong sapat na pondo.